So, ang title sa aton nga topic sa sining gabi, ano ang sitwasyon sa langit? So, ibaluon naton kung ano ang mangin kahimtangan, ano ang mangin sitwasyon sa langit nga gusto gid sang Dios nga amoy ni ang puy-an, no, sa tananiya nga mga katawhan, sa tananiya nga mga kaanakan. So isugid ko sa inyo kung ano ang mangin kahimtangan, no? No, dito sa langit. Kag paagi sa pulong sang Dios, paagi sa balaan nga Biblia, amo ini ang makapamatuod kung ano ang mangin kahimtangan naton tanan nga mga kaanakan sang Dios, tanan nga mga sumulunod ni Kristo, tanan nga mga matudtuod nga mga Kristohanon. Kag ang isugid ko sa inyo, no, makita ninyo sa Biblia, sa balaan na kasulatan. No, hindi ako magsugid sa sini nga kamatuoran kung hindi ini masapwan sa Biblia. Kay kung isugid ko sa inyo kag hindi mabasa sa Biblia, so hindi na ini matuod. No, ayhan himo-himo na ni nga istorya. Pero isugid ko sa inyo kag gina-encourage ko kamo nga kung may mga Biblia kamo, gusto ko nga buksan ninyo. No, agud masundan ninyo ang mga verses, no, nga ginapang-quote na kon nga amo ini ang makapamatuod nga ang akon gisugid matuod. It's because amo ini ang ginpahayag, no, sang Dios. Nga mabasa ninyo mismo kung ini buksan ninyo ang Biblia. So again, ang title sa aton nga topic, ano ang sitwasyon sa langit? Before kita start, mga muyo anay kita. Labing gamhanan nga Dios, mahigugmaon, kag maluluyon nga amay. Ginoo sa sini nga tion, Father God, palapit ako sa imo, Ginoo. Nagapasalamat sa sini naman nga opportunity nga ginhatag mo sa akon, Father God, nga makapahayag ako sa imong nga pulong. Tagay ako, Ginoo, sang kaalam. I-lead ako, Father God, paagi sa imo balaan nga espiritu. Agod ma-expound ko, Father God, sing maayo ang imong nga pulong. Mapahayag ang imo pulong sing maatahag. Even Lord God ang nagaview, ang nagapamati sining tion. Tagai man sila, Ginoo, sang kaalam sa paghangop kag pagintindi. Agud mahangpan, Father God, ang imo nga pulong, ang imo mensahe nga imo ipahayag sa amon to nga paagi sa imo alagad. Lord God, salamat sa pagpatawad sa amon kasalanan. Lord, dinluy ang amon pangunahuna ang tigipusoon. Agud ini manginhanda sa pagbaton, even sa mga pagsabdong paagi sa mga pulong. Gani, Father God, ginapasalamatan namon ang ini nga kahigayunan. Kag ini amon ginbalik paagi sa imo bugtong nga anak nga amon Ginoong Hesukristo. Amen. So, hibaluon naton mga utod abyan, ano ang mangin sitwasyon sa langit. No, kag paagi sini ma-encourage kita, ma-motivate pagid kita nga handumon naton nga puy-an ang ini nga langit, ang ining kaharian sang Dios. No? Number 1, no? Sa langit wala na sing kamatayon. No, wala na sing kamatayon. Kaya ginhambal sang Biblia, the book of Luke,
chapter 20. Now, verse 36. Verse 35 to 36. So, ginhambal dira, pero ang bisan sino nga suno sa Dios, takos nga banhawon, kag magakabuhi sa palaabuton nga panahon, hindi na mag-asawahay. 36, hindi na sila mapatay. Tungod mangin, pariho na sila sang mga anghel. Mga anak sila sang Dios, kay ginbanhaw sila. Sumaatahag nga kamatuoran, mga utod abyan, nga sa langit wala na sang kamatayon. Tungod kita tanan, mangin kaangay sang mga anghel. Tungod kita mga anak na sang Dios, nga iya ginbanhaw. Amo ining saad ni Ginoong Hesus sa aton, nga magapuyo kita sining duog nga iya ginaman. Amo ining langit is a perfect place nga wala na sang kamatayon. Hindi kaangay sa kalibutan, nga bisan anhon, no, atipan, alaga ang iyang alawas, no, ginapainom sang vitamins, ang iya gani nga paginawi ng unhealthy lifestyle na, no, ang ginakaon mga healthy foods na, sa katuyuan nga hindi magmasakit. Pero mga utod abyan, the reality of life, no, bisan ano naton kahalong, no, magmasakit man gihapon, kag mapasugot kita kag sa hindi mapatay ang aton physical body. So amo ina ang realidad. Sa kalibutan, hindi ini ang aton permanente nga ilistaran. Actually, mga strangers lang kita. Mga dumuluong lamang kita sining kalibutan. Ang handumon naton ang langit, ang ginharian sang Dios. Kaya dito wala na sang kamatayon. Katahom o todabyan, kung ang tanan nga membro sang isa ka pamilya maga-reunion sa kaharian sang Dios, wala sang may mabilin, no, wala na sang may madula, no, wala na sang may magkulang pa. It's because, no, eternal forever na ang pag-ulupdanay kaupod sa aton nga Amay sa langit. Okay, amo ini ang saad ni Ginoong Hesus nga wala na sang kamatayon sa langit. Saad ya ini sa tanan nga mga tumuluo, sa tanan nga mga kaanakan niya. Amo ini ang ginhambal niya sa John 3:16. Kay ginhigugma sang Dios ang katawhan, sa bagay ginhatag niya ang iya bugtong nga anak. No? Nga mo si Ginoong Hesus, agud ang bisan sino nga magatuo sa iya, hindi na mawala, kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Amo ini ang promisa sang aton Amay. Kag ini matuod. Tungod sa langit, wala na sing kamatayon. Tungod ang tanan nga mga kaanakan sang Ginoo, hatagan niya sing kabuhi nga walay katapusan. Hindi na sila pagsilutan, hindi na sila magantos, kag hindi na sila mapatay. Tungod magakabuhi sila sing walay katapusan, kaupod kay Ginoong Hesukristo. Number 2, sa langit, wala na sing kasakit, wala na sing kasubo,
kag wala na sang paghibi. Ginhambal diri sa Revelation chapter 21 verse 4. Nagasiling diri, pahiran niya ang ila mga luha. Wala na sing kamatayon. Wala na sing kasubo. Wala na sing paghibi. O kung kasakit. Tungod kay ang daan nga mga butang nakaligad na. Praise God. Katahom sining kamatuoran o todabyan nga dasig sa aton, naga-encourage sa aton nga magpadayon kita nga mangin matutom sa pag-alagad sa buhi kag makagagahom nga Dios nga amo sa Ginoong Hesus. Kay amo ini ang mangin kahimtangan naton sa langit kaupod sa iya. Abyan ginhambal diri nga wala na sing kasakit, wala na sing kasubo, wala na sing kamatayon, wala na sing pag-antos. Maathag nga ining masakit nga cancer. Naga-suffer ang mga pasyente sini. Nagaantos sa tumuman nga kasakit. Sa langit wala na. Wala na sang problema. Wala na to sang kabudlayan. Wala na sang sitwasyon nga daw hindi mo mahangpan. May ara na kita sang kalinong sa langit kaupod sa aton nga Dios. Even PWD, person with disability, even blind kaangay ko, sa langit wala na sang bulag. Wala na to sang anuman dira nga kapansanan. Wala na to sang may ginapigos. Wala na sang may mga imol. Tungod ang Biblia pahayag kag tudlo sang kamatuoran nga sa mata sang aton amay sa langit alalangay kita tanan. Tungod mga kaanakan na kita niya. Rason kanami puyan sining duog nga ginaaman sang Dios sa aton. Kabay pang tanan kita excited. The time will come mag-abot si Ginoong Jesus. Excited kita. Tanan kita nga mga tumuluo ni Kristo. Tanan nga mga kasuhano dapat excited sa sining tion nga si Ginoong Jesus magbalik sa pagkuha sa iya kaanakan. Tungod katahom sang duog nga ginaama niya para sa aton. Wala na sang pag-antos sa ginharian sang Dios. Nag-antos ka man subong, nabudlayan ka man subong. Abyan, ina tanan umalagi gid lang. Kag tanan ina kuhaon sang Dios. Kay ginhambal niya, pahiran niya ang ilang mga luha. Ano man ang imo kahimtangan subong, ay nabudlayan ka. Puno ka sa palaligban. Abyan itugyan sa Ginoo while nagakabuhi sa kalibutan. Dangop sa Dios. Agud mahatagan ikaw sang kusog kag kabakod. Basaha pirmi ang Biblia. Agud mangin maligon pagid ang imo pagtubo. Paagi sa mga promesa sang Dios. Amo ina magahatag sang kusog sa tanan niya nga kaanakan. Agud sa pagbalik ni Kristo, masapuan ikaw nga malig-on gihapon ang imong pagtuo. Agud deserve ikaw sa sining tuog nga ginaaman sa Dios. Deserve ikaw sa mga promesa
Nga ginaaman sang Dios para sa iya kanakan. I hope saliga naton, tuuhan naton ang pulong sang Ginoo. Ang akon gintudlo sa inyo, gin-share sa inyo sini nga gabi, makita kag mabasa ninyo sa Biblia. Number 3, sa langit, wala na sing gutom kag pagkauhaw. Kinahambal diri sa Revelation chapter 7 verse 16. Hindi na gid sila paggutomon kag pag-uhawon. Hindi na sila mainitan o kung mapaso sa init sang adlaw. Nakatahom sa sini nga kamatuoran nga nagahatag sa aton kalipay. Kung aton ininabasa ining promesa sang Ginoo nga sa langit wala na sang gutom, wala na sang pagkauhaw. Kag hindi na ta mapaso sa init sang adlaw. No, hindi na ta maayawan pangabudlay. No, ang mga mangunguma, nga mga matutom nga alagad sang Dios, ang ila sakripisyo sining kalibutan nga nabulad sila sa init, no, sa pagpananom, sila trabaho, agud may makaon. Kay ginhambal diri, no, hindi na sila mainitan. Hindi na sila mapasok sa init sang adlaw. No, ang mga gatrabaho nga nagaanto sa init sang adlaw, mga abyan initanan o malagi gid lang. Pero sining saad sang Dios sa aton, amo ining magahatag sa aton kalipay, inspiration. Nga padayon kita sa pag-alagad. Hindi kita magtalikod sa Dios. Sa baylo, mangin malapit pa kita sa Ginoo. Sa adlaw sa pagsimba, hatag kita tion. Ang sugo sa Ginoo nga i-meditate naton ang iya nga pulong. Basahon naton adlaw-adlaw. Mamahati kita sa iya nga pulong. Kay mo ining gusto sang Ginoo. Sa pagsimba naton sa mga wali, mabatian naton ang pulong sa Ginoo. Mabatian naton ang iya mensahe paagi sa iya alagad. Kaangay sa sining nga gabi nga nagapahayag si Brother Vic sa balaan nga pulong sang Dios kag kamo namati, you are blessed. Kay ginhambal ni Ginoong Hesus sa Revelation chapter 1 verse 3. Bulahan ang mga tao nga nagabasa, nagapamati, kag nagatuman sa pulong sang Dios. We are blessed, you are blessed. Tungod kamo nagabasa, nagapamati, nagakauhaw sa pulong sa Ginoo. Ma-experiensyahan ninyo ang pagpakamaayos ng Dios. Amoy ina nga nagakalipay ako sa nabasa ko ni nga mga promesa sang Ginoo, mga kahimtangan naton kon kita tanan ara na sa langit. Wala na sang gutom, wala na sang kauhaw. Tungod hindi na ni kinahanglan sa aton nga lawas. Tungod ang aton lawas mga utod abyan, ining lawas nga mamalatyon, isla na ini sang Dios. No, mangin perfect body na ini. Glorified body na ini. Nga hindi na ini pag-uhawon pa, pag-utumon pa. Hindi na ini masakitan pa. Tungod perfect na ini nga lawas sa ginhatag sang Dios. Amoy ning saad sang Ginoo. Kay ginpapuyo niya kita sa perfect place, ginhatagan niya man kita sang perfect body. Gani bless kita mga utod abyan, it's because nakahibalo kita sa kamatuoran. Magakalipay ang tanan nga mga kaanakan sang Ginoo, ang tanan nga mga Kristohanon. Amoy na bala sa mga Kristohanon nga may
napatyan siya sa membro sa ila pamilya. Wala sila nasubuan sing tuman. Kaaman, ang kalag sa ilang pinalangga, makakadto na sa duog nga ginahaman sang Dios. Magakabuhi na sa walay katapusan. Wala na'y pag-antos. Magakalipay sa walay katapusan, kaupod sa aton nga Dios. Amuin ang kaibahan sa mga Kristohanon kumpara sa mga tao nga wala pa kakilala sa Dios. Wala pa nakadangat sing kaluwasan. Ang Kristohanon nagakalipay. May paglaom, may kalipay sa piyak sang problema, sa piyak sang kasubo, may kalipay. Tungod na kahibalo sining kamatuoran, nga ang aton ginsuffer sining kalibutan, umalagi lang. Kaya ang Diyos may gintagana nga balos. Mga pagpakamaayo, reward sa iya kaanakan, nga mga matutom nga nag-alagad sa iya. Matutom nga nagbantala sa iya nga pulong. Actually, ikaw, abyan nga nagapamati subong, kag ginashare ni mo ang ini nga video, kaangay lang nga ginsunod mong sugo na Ginoong Hesus nga ibantala ang maayong balita sa tanan nga tao. Sa pag-share ni mo, makabati sila. Kag makuha ang ila atensyon nga ang ila galigin patihan sala. Abi nila ang kaluwasan maangkon lang paagi sa relihiyon. Paagi sa maayong buhat. Gali ang kaluwasan maangkon paagi gid lang sa isa ka ngalan nga mo si Kristo Jesus. Kung ikaw magbaton, batunon mo siya bilang Ginoo nimo kag manluluwas, tuuhan nimo nga si Kristo ay palansang sa cross, nagdupa sa cross sa pagsalod sa silot sang Dios nga dapat para sa aton. Amula ni abyan ang aton buhaton. Di na kita mga budlay pa, magpuasa pa, sakiton ta atong lawas agon mapatawad aton sala. Ginbayra na ni Ginoong Hesus. Ginpatawad na ta sang Dios. Ang aton lang himuon abyan. Dangop kita sa iya. Tuuhan naton si Kristo nga aton Dios kag manluluwas, and then hinulsulan ta ang aton kasalanan. Talikdan ta ang aton kasalanan. Kaysa pagbuhat naton nga ginbaton ta si Kristo, ang Holy Spirit magapuyo sa aton. Kag amo na ning magalid sa aton. Sa pagbasa naton sa pulong sa Ginoo, mahangpan naton kung gina-acknowledge naton masami ang Holy Spirit. Kung ang Holy Spirit ari na sa aton, sa pagbalik ni Kristo sigurado nga kita iya. Tungod ang Holy Spirit amo ining titulo nga kita matutuod nga anak sang Dios. I hope nga ma-challenge ang tanan nga mga Kristohanon. Sugidi ninyo ang iban, agud sila maluwas man, agud sila makadangat man sining duog nga ginpromisa ni Ginoong Hesus sa aton. Ikaapat, sa langit wala na sing gabi. Kag ginhambal sa Revelation chapter 22 verse 5. Wala na sing gabi dito. Gani hindi na kinahanglan ang mga suga. Ukon ang sanag sang adlaw. Kay ang Ginoong Dios amo ang ila suga. Kag magadumala kamo bilang mga hari sa wala sing katapusan. Katahom sa sining saad sang Ginoo. Wala na sing gabi, wala na sing kadulom sa sina nga lugar. Tungod ang himaya sang Dios. Tungod ang kapawa sang Dios, amo na ang magapasanag sa bilog nga kaharian sang Dios. Naghalin sa trono sang balaan nga Dios.
Hindi na kinahanglan sang suga o kung silak sang adlaw tungod ang kasanag nga likop sa bugos nga langit, ang kasanag sa kabalaan sang Dios. Kag ang mga matutom niya nga alagad, no, ginhambal dira magadumala bilang hari sa wala sing katapusan. Amo na ning promisa sang Dios nga padunggan niya ang iya mga kaanakan. No, katahom. Wala na sang dulom dito, wala na sang gabi. Kumbaga sining lugar nga ginahaman sang Ginoo, no, wala na tatubila sa kuryente. Hindi na natin kinahanglan ang mga electric power. Wala na, tungod libre ang kasanag nga naghalin sa kabalaan sang Dios. Sometimes diri sa kalibutan, bilog nga adlaw malipayon kita upod sa pamilya, even sa mga kaabiyanan naton. Pero masubuan naman kita nga aman, mag-abot naman ang gabi, kag magbululagay naman ang tanan. Pero sa langit abyan, tuloy ang ligaya. Tuloy ang enjoyment, tuloy ang kasadyahan. Tungod nga wala na sing gabi. Ang kasanag sang palibot magapadayon. Tungod naghalin ang kasanag sa labing gamahanan kag balaan nga Dios. I hope nga nalipay kita, no, sa sini nga mga kamatuoran. Ngay kamo mismo makapamatuod kay ini pulong sang Ginoo. Hindi ini ginhimo nga istorya nga hindi masapuan sa balaan nga Biblia. Na number 5, the last one. Wala na sa langit, wala na sa mga makasasala. Wala na sang malain nga mga tao. Kaya ginhambal sa Revelation chapter 22 verse 15. Pero mabilin sagwa ang malain nga mga tao. Ang mga manugbabaylan, ang nagahimo sang immoral nga pagpakipagrelasyon, ang mga manugpatay, ang nagasimba sa mga Diyos-Diyos, kag ang tanan nga butigon. Maatahag nga kamatuoran mga utod abyan. Nga ining mga tawo nga nagahimo sang kalainan, nagasikway sa kamatuoran, wala nagtuo kay Ginoong Jesus. Ang Revelation chapter 22 verse 15 nagapahayag nga ini nga mga tawo hindi gid makasulod sa balaan nga syudad. Hindi gid makasulod sa kaharian sang Dios. Tanan nga nagahimo sang kalautan, nagahimo sang kalawayan. Ang mga tao nga nagasimba sa mga Diyos-Diyos, nagasimba sa mga ginhimo lang sang tao. Hindi ini ako nga naghambal nga sa diin nag-judge ako, no. Ang pulong sang Ginoo, ang Dios mismo ang nagpahayag. Amo ang naghukom, ang pulong sang Dios mismo. Nga hindi gid sila makasulod sa kaharian sang Dios. Kaya makasulod lamang dito ang tawo nga nagakahadlok sa Dios. Tawo nga nagalikaw sa sala, nagbiya sa sala.
tawo nga ang iya kabuhi ginsurinder sa Dios. Nga ang iya pagtuo na sentro lamang dira kay Kristo Jesus. Kay kung pabilin ka sa pagkabuhi nga malaot, isikway kagid sang Dios abyan. May duog nga padulungan ang mga tawo nga walay pagtuo. Ang mga tawo nga nagahimo sang kalautan. Kay ginhambal sa Revelation chapter 21, verse 8. Ginhambal dira, makahaladlok ang dangatan sa mga tawo nga nahadlok magsunod sa akon. Amoy ning ginhambal na Ginoong Hesus. Makahaladlok ang dangatan sa mga tawo nga nahadlok magsunod sa akon. Wala nagtuo sa akon. Nagahimo sang malaway nga mga butang. Mga manugpatay. Nagahimo sang immoral nga pagpakipagrelasyon. Mga manugbabaylan. Mga diwatahan. Amuni nagadangop sa suruhano. Mga tinunglo sila sang Dios according to the Bible. Dapat ang palapitan naton ang Dios. Ang labing gamahanan nga Dios. Siyang makasarang sang tanan. Nga magsalig kita sa tao. Kay ina sila gani according to the Bible, curse, pagkamalaot sang Dios. No? Anong lugar nga para sa ila? Ini mga tawo nga nagasimba sa mga Diyos-Diyos. Kag ang tanan nga mga butigon. No, ang lugar nga para sa ila. No, ang lugar nga para sa ila. Amo ining dagat nga kalayo nga may asopre. Amo ining ikaduha nga kamatayon. Utod abyan kung ikaw nagabuhat ka angay sini. It's about time abyan nga magbiya na ikaw. May panahon pa ikaw abyan. Talikdi ining mga malaway nga mga butang. Kay gusto sang Ginoo maluwas ikaw. Si Kristo nagpakamatay sa krus hindi para sa pipila lang, kundi para sa aton tanan nga mga makasasala. Hindi magduduha nga magpalapit sa Dios. Buhi pa kita sining kalibutan, may chance pa kita. Kaya ang aton nga Dios bugana sa grasya, bugana sa kaluoy, puno sa gugma. Kung ikaw sincero sa pagpalapit sa iya, sa pagdangop sa iya, ang Diyos mamati. Kaya ang Diyos magpatawad. Saad niya sa 1 John 1:9, ituad sa Diyos ang imo kasalanan. Kay masaligan siya sa pagpatawad sa tanan naton nga kasalanan. Tinluan niya ang tanan naton nga kalainan. Himuon niya ini tungod matarong siya nga Diyos. Praise God. Sa sini nga kamatuoran. May chance pa kita sa pagbalik sa Ginoo. Di naton pagsayangon ining panahon. Hindi ta magsalig nga dugay pa man magbalik si Jesus. Hindi ta magsalig nga wala ta sang masakit. Hindi ta magsalig nga damo ta kwarta. Abyan hindi na assurance nga hindi kita mapatay. Mapasugot kita sa hindi. No? Nga hindi kita mapatay man tagyapon. Kaya mo inang realidad sang kabuhi. Gani buhi patas ining kalibutan, balik na sa Dios. Dangop kay Kristo abyan, kay siyang ihabi sang aton kaluwasan. Wala na sang iban. Wala na sang iban. Wala na sang iban nga paagi nga makaluwas sa aton. Si Jesus Christ gid lang. Kay ginhambal sa binuhatan 4:12. Wala sang iban nga ngalan.
sa bug-o sa kalibutan nga makaluwas sa aton kundi si Kristo Jesus gid lamang. Ginhambal na Ginoong Hesus sa Juan 14:6. Ako ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa Amay kung hindi paagi sa akon. Abyan tuuhi ang ini nga kamatuoran. Hindi na ni mabali kag hindi na ni maislan. Tungod ini pulong ni Ginoong Hesus kag siya mismo ang nagpahayag sini. Tuuhan naton abyan. Kaya mo ining kamatuoran, amo ining aton kadalagan. Kita tanan nakinahanglan sang kaluwasan. Nakinahanglan kita sang manluluwas nga amo si Kristo Jesus. I hope nga nagakalipay kita sa sini nga kamatuoran. Nga amo gali ini ang mangin kahimtangan naton, that time will come. Kung kuhaon natin ni Ginoong Hesus, magapuyo kita sa duog nga iya ginaman. Ining langit nga wala na sang kamatayon, wala na pag-antos, wala na kasubo, wala na mga kasakitan nga aton maeksperiensyahan. Wala na sang gutom, wala na sang pagkauhaw. Kag hiluway kita magpanglakaton sa balaan nga duog. Wala na kita sa may ginkahadlukan. Hindi ka angay sa sining kalibutan. Nga hindi ka kapagusto lagaw. Labi na kung gabi. Kinahadlok ka sa mga malain nga mga elemento. Sa mga malaot nga mga tao. Basi halitan ka, basi anong himuon sa imo. May kahadlok ka. No, wala ka sang peace of mind. Pero sa langit abyan, puno sang kalipay. Tungod may kalinong na ikaw. Wala na sa mga malaot nga tao dito. Ang tanan nga ato dito, matarong kag balaan. Kaupod sa aton nga Dios nga puno sang gugma kag balaan nga Dios. So kabay nga nadasig kita, na motivate kita nga mo naton ang ininduog nga ginahaman ni Ginoong Hesus. Ang langit nga mo ang iya kaharian. Makasulod kita diri, makapuyo kita diri. Kaupod kay Kristo Jesus. Kung kita mag-surrender sa aton kaugalingon, magsalig sa iya, tuuhan ta siya nga aton Dios kag maluluwas. Abyan sigurado. Sigurado ang imo padulungan. Amo ining langit nga magakabuhi ka nga walay katapusan, magakalipay ka nga walay katapusan kaupod kay Ginoong Hesus. Last verse nga ako ibilin prior I end. There is a book of John chapter 10 verse 28. Hambal ni Ginoong Hesus, hatagan ko kamo sang kabuhi nga wala sing katapusan. Hindi na kamo mawala kag wala na sang may makaagaw pa sa inyo sa akon mga kamot. Gani abyan sa liga naton ining pulong sa aton Ginoo. Kaya mo ini ang aton paglaom. Amo ining aton assurance. Kung ara na kita kay Kristo, wala na'y gahom ang kamatayon. Bisan si Satanas, wala na'y mahimo. Tungod secured na kita sa mga kamot sa aton Ginoong Hesukristo. Let us pray. Father in heaven, we thank you so much, Lord God, sa sini nga kamatuoran. Salamat, Lord, sa duog nga imo ginahaman para sa amon ni mga kaanakan. Nagakalipay kami, Ginoo. Excited kami, Father God, maabot ang ina nga tion. Nga ikaw magbalik sa pagkuha sa imo mga kaanakan. Ang mga kautoran namon nga mga tumulo, even nagkalamatay sila. But happy kami para sa ila, Father God. Tungod kahimalo kami
ngang ila kalag maga puyo sa duo nga imo ginaman, amo ining langit, amo imo kaharian. Kamalo kami nga sila nagakalipay na kaupod nimo. Lord, salamat sa imo nga pulong nga nagahatag paglaom kalipay sa amon, nagadasig sa amon, Father God. Buligi kami, Father God, sa pagkabuhi sining kalibutan. Tagai kami, Ginoo, sang kabakod nga malampuasan namon, Ginoo, ang mga kabudlayan, ang mga pagtilaw sa kalibutan. Giyahi kami, Lord, sa adlaw-adlaw ng mga pagkabuhi. Ilid kami, Ginoo, sa tagsa kaadlaw, paigpagi sa imo balaan nga espiritu. Sa tion nga may problema kami, may kahinaan kami, Lord, dasiga kami, Father God. Ipabatsyag, Ginoo, ang imo presensya sa amon. Kag I hope, Ginoo, ang imo pulong magsilbi ining inspiration, encouragement para sa tanan nga mga tumuluo. Agud, bisan may problema, may kalipay. Bisan nga down na, sa gihapon may paglaom. Tungod, ikaw nagpahayag, Father God, nga ikaw hindi gid magbiya o kung magpabaya sa amon. Kag ikaw magabulig sa amon sa tanan nga tion. Father God, tungod sa kaayo kagatutom nimo sa amon kabuhi, nagaisa kami sa pagbalik sa mga pagdayo pagpasalamat. Kag ginapaabot namon ini paagi sa matamis nga ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So, madamo gid nga salamat Brother Vic sa matahom nga mensahe nga gindala mo subong nga gabi. Mensahe sa aton nga Ginoo, no? So, kag mayong gabi naman sa aton nga mga nag-view pirmi sa aton nga live. Padayo lang gid kita, no, sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. So madamo gid nga salamat sa inyo kag mayong gabi sa tanan.